lahat ng sinabi ng Diyos, mangyayari. Hindi ba? Buhay? Bakit? Dahil God cannot change. Hindi pwedeng magbago ang Diyos. Bakit? God is faithful. Faithful. Ang Diyos ang faithful. Good morning. Kaya atin po ka. Huwag tayo matatakot. Kahit anong nangyayari sa ating buhay. Bakit tayo matatakot? We trust the Lord. Bakit? Tatanganan tayo na. Alam niyo bakit righteous right hand? Dahil kasi sa atin tayo, yung mayroong kaliwete, mayroong ko. Pero ginagamit ng Diyos. Kaya tinan nyo, ang sword, nasa ng sword. Narito, huhugutin ng kanang kamay. Siyang nagtatangan sa atin. 150 na lang. Okay? Yung kanang kamay. Kaya yung nagkagamitin, yung pinakamalakas na kamay ng Diyos yung nagkagamitin. Di ba? Hindi dapat tayo matakot po ano man ang nangyayari sa atin. Sapagkat ang Diyos ay palaging kasama natin, hindi na tayo palilimutan. Sabi ko, wala lang tayo. Yan. Ang sabi, tayo palaging, we trust the Lord in any and every situation. Di ba? Ganon? Kaya, yan ang ating anak, apo, huwag kang mag-trust ka sa Panginoon. Hindi naman. Always call on the Lord. Bago kayo bumaba sa God is the one paralan, who hindi is naaabot faithful. yung isa eh. Okay? LRT pa Kaya lang. ating palaging Mabilis naman hanapin eh. what God promised, kung ano pinangako ng Diyos, siya mangyayari. We believe na tayo ay nananalig sa pangako ng Diyos. Okay? Kung gusto niyong basahin, meron tayong makabasa. Hebrew 6:17. Hebrew 6:17. Babasahin. Kumusta na, Fred, yan? Hello, Fred. Kumusta na? Nawala si Fred. Lumapit kayo ha. Lumapit kayo sa inyong mga telepono para maging maliwanag. Okay? Hebrew 6:17. Hebreo 6:17. Gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng sumpa upang pakilala sa kanyang mga pinangakuan na di nagbabago ang kanyang panukala. Kaya kung ano pinangako ng Diyos, sinumpa niya. Kanino niya sinumpa yun? Kanino niya isinumpa? Kanino isinumpa ng Diyos ang kanyang pangako? Kanino isinumpa ng Diyos ang kanyang pangako? Dahil kanino ka susumpa? Alam mo, kapag may nasumpa, ito, sinusumpa ko sa Diyos dahil yung mas mataas sa atin eh. Pero, pag ang Diyos na ang nanumpa, kanino niya, ang pangako niya, kanino niya sinumpa? Sa Diyos ang Sa kanyang sarili. Tama po yun. Nakalagay po yun sa, tingnan po ninyo, basahin, tingnan natin, nasa inyo, 6:14? 6:14 ba? Atin tingnan ang 6:14. 6:13. 13. That's 27. Okay? Nang mangako ang Diyos, Diyos lang. Wait lang. 8:30. okay? Inabot pa namin. Siya sa kanyang sarili. Ayun. Sapagkat walang mas mataas sa kanya. Okay? Kaya nanumpa ang Diyos na kay Abraham, kanino niya yung kanyang sumpa, pinangako niya, at ang pangako niya ay kanyang ipinahayag sa kanyang sarili. Walang mataas sa Diyos, the Most High. Okay? Kaya gano'n. Kaya dito, sabi doon sa 6:17, basta, 6:17. Gayon din naman, pinatibayan ng Diyos ang kanyang pangako sa pamamagitan ng sumpa upang kilala sa kanyang mga pinangakuan na di nagbabago ang kanyang panukala. kaya may dalawang bagay na hindi pwedeng baguhin. Ang pangako ng Diyos, ang Diyos cannot change. Hindi pwedeng magbago ang Diyos. According to James 1:18 at saka Malachi 3:6, hindi pwedeng magbago ang Diyos.
Alam nyo, may mga bagay. Meron bang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Ay, niyaya. Okay, ulitin ko. Wala at saka meron at saka wala, di ba? Meron, unahin natin wala na ang pangako ng Diyos. Meron bang mga bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? Meron at wala. Okay? Ano ang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos? O magkasala. Totoo yun. Ang Diyos hindi pwede magkasala. Ang Diyos, ang sabi sa Titus 1:2, Titus, magbabago ko ng salita. Ito, di ba? Ating gayahin si Ascendrino. Okay. Ligayang boses. Titus 1:2, Titus 1. Titus 1. Pananampalataya at kalamang nasasabi sa pag-alis ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos na hindi sinungaling ang nangako. kaya yun. Ang Diyos ay hindi pwedeng magsinungaling. Kaya ang Diyos, kung anong pangako niya, siyang mangyayari. Dahil hindi siya pwedeng magsinungaling pag siya ay wala. God cannot lie. Okay? Kaya doon, sa 6:17, kung anong pangako ng Diyos, siyang mangyayari. Verse 18, basahin natin Hebrews 6:18. Hebrews 6:18. 6:18. Reo 6:80. Reo 6:80. Kaya ginamit ng Diyos ang dalawang bagay. Okay? Ang kanyang pangako Ang at pangako. ang kanyang susunod. Ang kanyang pangako at ang kanyang basahin ulit natin. Nagputol-putol. Ang kanyang pangako at ang kanyang Sumpa na hindi mababago. ang kanyang sumpa. Pangako at sumpa. Hindi pwede magbago. Okay? Kaya ngayon, ito ang ating pag-asa. Kung anong pangako ng Diyos, siyang ating pag-asa. Kung anong pag-asa natin, ang pangako ng Diyos. Hope and promise. Pareho yun. Kung anong promise ng Diyos, siyang ating pag-asa. Kaya doon sa 1 Thessalonians 4:13, 1 Thessalonians 4:13, 13. English. Ano ba ito? English. First Thessalonians 4:13. 1 Thessalonians 4:13, Mga kapatid, hindi namin nais na kayo manatiling walang kaalaman tungkol sa mga namatay na, upang pag kayo magdalamhati tulad ng mga tao walang pag-asa. Okay? Bakit nagdadalamhati ang mga tao? Dahil kasi walang pag-asa. Kaya ang mga tao walang Kristo, pag walang Kristo, ay walang pag-asa. Kaya ngayon, ang sabi ng maraming tao nagsasabi na kapag ikaw'y buhay may pag-asa, hindi po totoo yun. Kapag ikaw ay may Kristo, may pag-asa. Walang Kristo, walang pag-asa. Ang pag-asa natin ay ang pangako ng Diyos. Ang pangako ng Diyos ay pag-asa natin. Okay? Maliwanag yun? Kaya ngayon, itong pag-asa nito, itong hope na ito, according to Hebrews 6:19, Reo 6:19. Hebrews 6:19, Taglay natin ang pag-asang ito bilang matagal at tiyak na angkla ng Ayun. kaluluwa. matatag at tiyak. Matatag. Ang pag-asa ay tiyak at matatag. Angkor. Pag sinabing angkor, para hindi magalaw. Pag halimbawa ang barko ay naka-angkor, hindi kikibo yun. Hindi yun aalis dun sa lugar na yun. At ang ating kaluluwa, ang ating soul, ay naka-angkor doon sa Holy of Holy na nung unang panahon, ang Holy of Holy ang nakakapasok lang ay high priest lang, and that is only once a year. Ngayon, ang ating kaluluwa ay nakaangkor na doon.
Kaya sabi ng iba, you can lose your salvation. Hindi po pwede dahil kasi tayo bilang mga anak ng Diyos, bilang tayo may Kristo, tayong may pag-asa, ang ating kaluluwa ay nakaangkor na doon sa Holy of Holy. Bakit? Paano nakaangkor yun doon? Paano tayo nakapasok doon? Verse 6:20. Si Dennis ba natin? Wala pa. Napinasukan ni Jesus na nangunguna sa atin. Ang ibig sabihin, ang Panginoong Kristo yung nanguna sa atin, tayo ang susunod. Ang sabi ng federal, siya ang una. Siya ang una, tayo naman ay kasama niya. Kasunod tayo. Kaya tayo makakapasok doon dahil kasi ang Panginoong Kristo nakapasok. Nakapasok doon. Okay? Di ba? Kaya ayun po. Bago ang kwan, dito sa 6, dito in-introduce si Melchizedek, siyang high priest na hindi namatay, walang simula, walang katapusan. Ang Panginoon sa Kristo ay walang simula. I am the Alpha and the Omega, and the first and the last, the beginning and the end. Walang simula, walang katapusan. Anong kaibahan natin? Tayo ay may simula. Tayo ay ipinanganak. Simula, may simula. Pero tayo ay walang katapusan. Walang katapusan. The only problem, ang kailangan na, we want to be sure at saan tayo maninira. Anong destiny natin? Saan natin, where we can spend our life? Saan natin i-spend ang eternal life na ito? Sa langit o sa impyerno? To make sure na tayo ay papunta sa langit, it is only through Jesus Christ. The person of Christ, ang persona ng Panginoong Kristo, na ang sabi niya, I am the way. I am the way. The person of Christ, I am the way. No one comes to the Father except through me. Hindi po kung ano ginagawa ito eh. So, mag-itan ng Panginoong Kristo. Siya ang ating pag-asa. Amen? Amen. Okay. Favorite verse? In the given to you as well. Atin, basahin uli. Basa uli. Verse Okay. 6. Ang sabi ni Edison, kayang-kaya niya yan. Sabi ni Edison, seek first his kingdom and righteousness, and all these things will be given to you as well. Ang sabi ni Edison, kayang daw niya ay nasa Matthew 6:33 yan. Tamang araw. Tama ka, Edison. 6:33 daw. Kaya unahin muna natin ang seek. Ang sabi, seek, hanapin natin. Pero ang paghahanap ay with all our heart. Hindi yung kalahati lang, with all our heart.